Yung mga kwan dito. Lumabas kayo, magbibideo ko. Abay. Pinakamakulit kong pamangkin. Super kulit. Hi mga mama, welcome back to my channel. So for today's video, tayo ay pupunta ng Baclaran Church kasi ang aga ko nagising, kaloka. Kagabi kasi inantok na ako. Actually, din na ako nakaligo kagabi. Inantok ako ng 11 p.m. And usually kasi pag naliligo talaga ako, mga alas 2, ganyan, naliligo ako niyan. Alas 11 pa ng gabi, nantok na ako. Sabi ko, sige, tulog muna ako. Tapos mamaya alas 2, ligo ako. Pagkagising ko ng alas 2, sabi ko, ay, hindi na to kaya maligo. Itutulog ko na din to. Tinulog ko siya. Tuloy-tuloy na. And kanina, nagising ako ng 7 a.m. Nagilamos lang ako and naglinis ng katawan kasi pupunta tayo ng Baclaran Church. Ang oras na ngayon is 8:27 a.m. And today is August 19. So, same day upload lang din si Mama. Pupunta tayo ng Baclaran Church kasi wala lang. Gusto ko lang magsimba. And isa to sa mga gusto kong routine na kahit every week, makapagsimba man lang ako. Kasi, di ba, pupunta tayo ng simbahan para magpasalamat, mag-wish kay Lord, and masabi yung mga hinanakit sa buhay. Kasi, di ba, may mga times sa buhay natin na wala tayong mapagsabihan, even our family, friends, kahit sino man. So, minsan, parang masarap ding ikwento yung mga wish mo sa buhay, hinanakit, yung mga gusto mong maging pangarap, ganon. So, andyan yung simbahan. Always naman nandyan lang yan. So, if ever gusto nyo magsimba, or gusto nyo mag-wish, punta na kayo ng mga simbahan. Kasi ako last time pumunta ako ng Quiapo Church, ang sarap sa feeling, parang it gives me refresh. Na-refresh yung parang mind ko na nabigay ko lahat, parang nasabi ko lahat ng gusto kong sabihin. So ngayon, may mga wish ako na gusto kong sabihin, may mga prayers ako. Ngayon, pupunta ako ng Baclaran Church. And sakto kasi nga ako nagising. And this is the perfect time para magsimba tayo. I am with my pamangkin, bumisita sila dito. Hindi siya nakatira dito. Bumisita lang, papansin kasi. Ayan yung pinakamakulit, super. Tapos si Aliyah, hi ka Aliyah. Tayo ka, wala ko makikita, diyan kung hindi ka tatayo. Ayan, si Aliyah. So, ayan, pupunta tayo ng Baclaran Church. Hindi pa ako nakakapag-skincare. So, parang andray na mukha ko. Pero buti na dumating yung mga parcel ko. Ayan, dumating siya. Ang aga dumating. Wala na akong sunscreen, wala na rin akong moisturizer. So, sabi ko, wala na ako. Buti na dumating. Kasi yung gunting ko, JR. Let's unbox this. This is moisturizer and sunscreen. Ito yung sunscreen na ginagamit ko, yung Hickory. Sobrang ganda, legit. Maganda yung Hickory. Ayan, no? Ay! Ito yung gamit kong sunscreen. Sobrang ganda niya, in all fairness. Hindi ito sponsor. Ginagamit ko lang talaga. So, if ever bet niyo bumili, meron ako na ito sa akin TikTok showcase. Sa akin kayo bumili, please, para magkaroon ako ng commission. Kasi every time na may bumibili sa akin, nagkakaroon ako ng kita. Tapos yung mga commission ko sa TikTok, iniipon ko siya. Kasi soon, pag lumaki siya, parang gusto kong i-treat yung sarili ko. Ito naman yung gamit kong moisturizer. Sumabay na din ako bumili ng collagen. Ay, collagen tuloy. Ano to? Retinol. This is my moisturizer. Then, bumili na rin ako ng retinol. Maganda tong retinol. Pero yun nga, bakit di ko naisipang bumili ulit? Yung nag-check out lang ko nito, nakita ko may retinol. So, bumili na lang din ako. Maganda bumili sa mga online kasi may free shipping at the same time may discount. So, please punta kayo sa akin TikTok showcase kasi available to. Tapos kasi ito yung... Sige. Habang hindi pa mainit, let's do our skincare. Kasi ayoko naman lumabas ng wala akong skincare kasi Diyos ko po ang init sa labas, lalo na Baclaran pupuntahan natin. Mausok, ang alikabok. So, kailangan mag-skincare kahit papaano. Ayun din pala, kung napanood niyo yung vlog ni GM kahapon, nag-vlog sila. And may tanong doon, bakit daw hindi na ako nakakapunta ng Cavite. Etong GM naman, kung ano pinagsasabi. Pero sinabi niya rin naman na wala kaming issue. Wala talaga kaming issue ng mga bakla. Okay na okay ako kay Aye, kay Madam Ivan, kay GM, kay Darla, kay Madam Ellen, kay Mother Ethan. Okay na okay, wala kaming problema. Hindi ko na din naisip na 2 months na pala kung wala sa Cavite. Ang bilis ng panahon, mag-Google ka lang, nga pala, 2 months na. Tapos next month, 3 months na. Diyos ko po, December na talaga. Wala na akong nagawa sa buhay. Pero ganun pa man, ang dami pa rin kasi nagtatanong kung bakit hindi ako pupunta ng Cavite, kailan ako pupunta doon, kailan ako makasama sila Madam Ivan, yung mga bayot. Eto since 2 months na ako nag-i-stay dito sa bahay, ina-analyze ko kasi kung bakit wala na ako sa Cavite. And eto, totoo to, wala tong paligoy-ligoy, wala tong kung ano-ano man, ito yung katotohanan. Napansin ko kasi, simulan nag-stay ako dito sa bahay, parang ang hirap nang bumalik sa Cavite. Parang andito talaga yung sarili ko talaga. Kasi gusto ko talagang everyday na nakikita ko si mama. Parang ayun talaga, without ka-plastika, parang hindi na ako sanay na, wait, sarito ko pito, makaparinig ako. Hindi na kasi ako sanay na parang hindi ko makikita si mama. Parang gano'n, parang masyadong emotional. Pero yun, ayun yung reason. Parang
hindi ko na kayang, hindi ko makikita si mama araw-araw. Parang ang hirap kasi parang, hindi pwedeng maging madrama, pero, eto, kasi yung, simula kasi nung nawala yung mama ni Aye, naging trauma sa akin yun. Sabi ko, hala, ina, nawala yung mama ni Aye. Sobrang hirap nun for Aye kasi alam ko kung gaano kamahal ni Aye yung mama niya. How much she loved her mom. So, parang sabi ko, inang hirap ng ganon. Kaya that time, yung nawala yung mama ni Aye, every night talaga pupunta ako ng bahay nila Aye. Bumabiyahe ako from Las Piñas to Kaingin kasi doon nakaburol mama ni Aye. Lagi pupunta doon kasi hindi mo ma-explain kung anong pakiramdam ni Aye kasi mismo ako, parang hindi ko alam kung ano mararamdaman ko if ever mawala si mama. So, sabi ko, hala, parang hindi ko kaya. Kaya, hanggang ngayon na parang buhay si mama, parang nakakasama ko siya, sabi ko hindi, parang ayoko yung, gusto ko silitin yung oras na nakita ko si mama, kaya, ayun, nag-isip ako sa bahay, and habang nakita ko si mama, naging okay mental health ko, masaya ako, so, ganun, parang mahirap lang sa akin na bumalik ulit sa Cavite, tapos hindi ko makikita si mama ng ilang araw ulit, ng ilang linggo, almost a month. Kasi before talaga, kung alam nyo naman yan, lagi na ako nag-i-stay kay Madam Ivan before nun. Parang uuwi lang ako sa bahay, magbigay kay mama ng pera, tapos kinabukas, uuwi ulit, punta lang Cavite kasi magbablog kami ng mga bakla. So, ganun yung routine ko last few months ago. So, parang ngayon na umuwi ako dito sa bahay, tapos nakakasama ko si mama sa bahay, parang hindi ko na kaya umalis, na parang hindi ko na kayang hindi ulit makita si mama ng araw-araw. Siguro kung mag-i-stay ako sa Cavite, siguro pinakamatagal na yung 3 days, ganun. Pero yung siguro tatagal ako ng 1 linggo, parang hirap sa akin yun. Kasi alam naman ng mga bayot niyan, especially si Madam, na love na love ko talaga si Mama. Parang kapag usapang nanay talaga, alam niyo din naman niya, pag usapang nanay, parang nagiging emotional ako. Ngayon, parang ayoko nang hindi ko na nakikita si Mama, hindi ko siya nakasama, hindi ko siya nakakausap. So, parang hirap sa akin umalis sa isang lugar tapos hindi ko kasama yung mama ko. Hindi ko siya bitbit. Kaya sa mga nag-i-issue dyan na kaya wala ako sa Cavite kasi kaaway ko sila, may tampuhan. Wala pa kaming tampuhan. It just that na ayoko nang bumalik ng Cavite. Hindi naman sa ayoko talaga. Ayoko nang mag-stay sa Cavite ng matagal kasi ayoko talaga hindi ko nakikita si mama ngayon. Lalo na si mama ngayon tumatanda na. So parang konti na lang yung lifespan niya. Hindi naman sa nagiging OA ha. Pero habang tumatanda kasi tayo, mas umuunti yung oras natin sa mundo. So, parang ayoko naman na, parang, di ba, ang hirap lang. Parang, ang hirap talaga kasi pag yung nangyari kasi sa kay Aye, yung parang nawala yung mother niya. Naging trauma sa akin yun. Ko, ang hirap ng ganito, lalo na sa kalagayan ni Aye. Kasi di ba, nawala yung papa ni Aye. Tapos wala pang a year. A year ata, o wala pang a year, nawala na sa Tidor. So, parang ang hirap kahit sa kalagayan ni Aye na ganun. And ako na meron akong chance na habang buhay pa si mama, susulitin ko makasama si mama. Parang ayoko na parang nasayangin ko. Hindi mas siguro sayangin ko kasi nasa Cavite naman ako for vlog. 'Di ba? Alam niyo naman, di ba pumunta na Cavite para tumambay lang. Tumupunta ako ng Cavite para mag-vlog. Hindi ko talaga kayang umalis. Parang hindi ko kayang di makita si mama. So dito sa Las Piñas, kaya ko naman mag-vlog on my own. Mahirap talaga mag-vlog. Lalo na ako mag-isa kasi chika ko lahat, kwento ko lahat. Ako lahat magsasalita para lang makabot ng 10 minutes, 15 minutes, or 20 minutes, diba? Ang hirap mag-vlog pag mag-isa ka. Pero, kinakaya ko kasi, nasanay na lang ako siguro. Pero, mas masaya pa rin kasi talaga pagkasama yung mga bakla, sila madam. Kasi, mas nabubuhay yung vlog mo, yung channel mo, yung gusto mong vlog. Kung may bahay lang kami sa Cavite, siguro, dadalhin ko si mama sa Cavite. Pero, wala na kasi yung bahay sa Cavite. And ayaw din kasi nila mama sa Cavite kasi nandito nag-aaral yung pamangkin ko, yung mga kapatid ko, yung pamangkin ko dito nag-aaral. So si mama kasi nag-aasikaso sa kanila. Pinakamatagal na lang siguro sa akin noong 3 days, tapos after 3 days uwi na ako. Before kasi nung nakaila Madam Ivan ako, ina-anxiety ako. Alam naman nila Madam Ivan na nangyari sa akin yun. Ngayon na parang nandito ako sa Las Piñas, parang ang hirap na sa akin umalis. Parang andito na yung pako. Tsaka dito kasi sa Las Piñas sa Manila, buhay na buhay. Ang dami ko nakikitang tao. Hindi kasi ako sanay sa maunting tao sa tahimik na lugar. Hindi ako sanay, gusto talaga sa maingay. So ayun lang naman yung chika ni mama. Wala naman akong issue sa mga bakla. It just that na ang hirap lang sa akin bumalik ng Cavite. Lalo na hindi ko nakikita si mama. Alam niyo naman niya, mama's girl talaga ako. Kahit nga wala na ako, may mabigay lang kay mama, bibigay ko talaga kasi ganun talaga ako. Tsaka alam ko kasi yung mga ano ni mama, yung mga hindrance niya sa buhay. May tao ba dito? Parang may dumaan tao dito kanina. Alam ko din kasi yung mga hindrance ni mama sa life. Si mama kasi, since 3 years old ako, nawala na yung father ko. Tapos si mama na nag-alaga sa amin. So, lahat yun,
habang tumatanda ako, nakita ko lahat yung paghihirap ni mama. Nung bata ako, di ko naisip na mahirap yung ginagawa ni mama, at mapasok si mama sa karinderiya para mag-dishwasher, sumasahod si mama ng 150 pesos per day. Dati, parang wala lang sa akin yun na, ay, tatrabaho lang si mama, ganyan-ganyan. Minsan pa, kinukupita ko pa si mama sa sahod niya, 50 pesos, ganun. Tapos, ngayon na tumanda na ako, na-realize ko, wala, iba pala yung sacrifice ng magulang ko. Kaya, ngayon na parang I have this chance to help my mother, bibigay ko talaga lahat. Ang hirap kaya mag-vlog na mag-isa ka lang. Ang hirap nun. Kala nyo lang, okay lang sa akin mag-vlog mag-isa. Hindi po ganun kadali sa akin yun. Kinakaya ko lang talaga kasi I don't have any choice. Kailangan ko mag-vlog. Kasi hindi ako mag-vlog. Ano kikitain ko? Ano ibigay ko kay mamang budget? Anong papakain ko kay mama, di ba? Anong pambibili ko ng pills, di ba? Anong pambibili ko ng mga luho kung hindi ako mag-vlog? Kaya kahit mahirap mag-vlog mag-isa, kakayanin. Kaya ngayon, mahirap mag-vlog, tinatamad ako mag-video kasi gusto ko na talagang magsimba na lang ako, wala akong mag-vlog, mag-enjoy lang ako. Pero hindi, kailangan ko mag-vlog kasi kailangan ko kumita. Kaya gusto ko lang din magpasalamat sa mga mama natin dyan na always hindi nag-skip ng ads, lagi nanonood ng vlogs natin, nagsusubscribe, lagi nagla-like ng ating video. So, thank you so much. I really, really appreciate that effort na binibigay nyo sa akin. Kahit alam ko sobrang busy nyo sa buhay, meron pa rin kayong time para panoorin yung mga vlogs ko, yung mga vlogs namin. So, ayun, thank you so much kasi kayo po yung nagpapasahod sa amin. Kasi ko lang itong aking skincare kasi parang feel ko tumatagal ako. Ang dahil ko na-apply na sunscreen. Parang feel ko puti-puti na ng mukha ko. Ready lang ako din after this. Punta na tayo ng Baclaran Church. Kasi, first year back maraming tao doon. Marami bang tao pag Tuesday? Kasi mostly parang Sabado, Linggo yung simbahan talaga. Saka maaga pa naman. And after this pala, pupunta tayo ng Starbucks kasi meron ang Starbucks na pa-promo, parang 155 size na ice macchiato. So, every Tuesday siya ng August. Mamaya ilalagay ko dyan sa screen kung ano yung eksena. Kasi nakita ko lang siya sa TikTok eh. So, ayan, kakatapos ko lang magdasal, mag-thank you kay Lord. And ngayon tayo ay magtirik ng kandila. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong purpose ng pagtirik ng kandila. Para ben sa mga namatay na mahal mo sa buhay or hindi ko din alam kasi panagisimba kami ng mga bayat dati. Like kami nagaganyan. Tapos, ang sabi nila is per kandila, isang tao. So, dati, dami kong pinagdarasal, 5 ang sinindi kong kandila. Nakakaloka. So, please enlighten me kung anong purpose ba ng kandila sa simbahan. Kasi hindi ko din talaga alam. Ang alam ko, para doon sa mga namatay na. Pero sabi din ng iba, para naman daw sa hindi din. Hindi ko din alam. So, please enlighten me sa mga Katoliko natin dyan. Today, isang order nga po ng ice salted macchiato. Large price po. Ano ba? Ayan, isang order po. So, ayan, update lang. Andito na ako sa may SM Sukat. Hindi na ako nakapag-update. Kasi ang init, sobrang init. And itong in-order ko is ice salted caramel macchiato. 155 pesos lang to, 20 size. And sa August 26, meron silang 155 pesos again na ice double brown sugar macchiato. So, avail nyo yan. Taste test natin kung masarap. Hindi ko siya favorite. Parang hindi ko siya gusto. Hindi kasi ako pa ng mga caramel. Pero tinaray ko pa din. Pero wala. Caramel na caramel talaga siya. Hindi ko siya masyadong bet. Sorry. Basta pag caramel talaga, hindi ko bet. Kung i-rate ko to from 1 to 10, 10 is the highest. Siguro 6, ganun lang.
Pero umorder naman ako dito ng potato corner. Dapat i-dine-in ko to doon. Kaso lang ang daming tao. Diyos ko po. Kaya naisip ko, itago ko na lang. Tapos hanap lang ako ng place kung saan ako pwede kumain. So dito ko nabagsak sa my potato corner. This is jumbo size, 97 pesos. Okay na din. It's too sweet for me. Ayoko kasi na matatamis talaga. Masyadong siya matamis sa akin. Pero baka kayo, since may kayo sa matatamis, baka mabitan nyo to. Sa akin lang talaga hindi ko siya bet. Siyempre, bago tapusin ng ating vlog, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Goddess Athena, kay Chiba Chang, kay Queen Kitana, kay Ate Karina C. Hello, Ate. Kay Emmy Sinohit, kay Nigel07, kay Darwin Nabora, kay Mami Rhea Jen Edith, Family Mendoza Pam. Hello po, Ate. I love you. Kay Bianca Ancheta, at kay AJ Sang. Kung gusto niyo ma-shoutout sa ating next vlog, comment hashtag family is love. So, yun lang yung vlog natin for today. Yan din pala, nakalimutan ko i-add. Sobrang tapang ni Aya. Ay, sulut Aya. Ang hirap kaya ng ganon. Na mawala ka ng magulang. Tsaka alam mo, never ko nakita si Aya nung umiyak nung nawala mama niya. Tear eye siya, pero yung umiyak na parang agol-gol, din ko nakita kay Aya yun. So, parang sa ganung paraan, na-amaze ako kaya na hindi niya napakita sa amin yun. Tsaka si Aya, never ko kasi nakita umiyak yan. Wala akong natandaan nakita ko siya yung umiyak. Wala. Umiiyak ng patago. Ganun siya. Nalulungkot, oo. Naglalabas ng kalungkutan, ng problema, nilalabas na sa amin. Pero yung umiiyak siya, never ko pa nakita kaya na umiyak siya. Wala akong tatandaan. Bye na. Bye.